Pasko na naman, okey tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-break time. Sinimulan ko sa isang awit, hindi naman dahil ako ay isang singer. Gusto ko lang magsimula ng masaya, sapagkat masaya ang diwa ng Pasko kung talagang ito ay ating matutunghayn, makakamit, makikita sa ating mga ginagawa. Nung inimbitahan ako para magbahagi ng aking refleksyon para sa Pasko, to be honest, medyo nahirapan ako. And the challenge is, paano kaya ako magre-reflect sa isang mundo na parang hindi maganda ang takbo? Sa isang panahon na para bang unti-unti pa rin nagdidilim at hindi natin alam kung saan patungo. Minsan nga nasabi ko sa isang kausap ko, siguro itong Pasko, iraraos lang natin. Pero after ng Pasko, hindi natin alam kung ano yung haharapin natin. No? Parang hindi siya ganun kadali. So ito yung background ng aking reflection. Kaya sabi ko, paano ba iraraos itong Pasko? Sa aking buhay, pagka medyo tingin ko nagiging komplikado, simplihan natin, di ba? Tayo naman madalas na nagpapatakbo, may hawak ng ating buhay, simplihan natin. Pero alam nyo, ang unang pumasok sa isip ko, hindi pala simple, maging simple. Kaya parang dito ako nagsimula mag-isip-isip. Sabi ko kahit siguro simple lang. Gusto lang tayong magkaroon ng makahulog ang Pasko. Sa gitna ng aking pagbumuni, tinanong ko, ano ba yung basic needs of man? Naalala ko, simple lang sagot Food, shelter, clothing. Ay, panahon na pala ng ngayon, ng AI, ng Google. Kaya sige nga, testingin natin. Tinanong ko, hey Google, what are the basic needs of man? Alam nyo, may konti lang dagdag pero parang pareho pa rin. Ang sabi doon, food, water, dumagdag yung water, pero same category. Clothing, sleep, and shelter. So hindi na babago. At ang sabi doon, these are the bare necessities for anyone's survival. Pero si Google, may dagdag pa siyang qualifying statement na parang nalungkot ako. Sabi dito, for many people, these basic needs cannot be met without the aid of charitable organizations. Ibig sabihin, bata pa ako, yun na yung na-identify na natin yung basic na pangangailangan ng tao. Hanggang ngayon, yun pa rin. Yung pa rin ang ating parang kakulangan, yung pa rin ang hinahanap ng tao. At ang malungkot nun, para sa marami, ay napagkakait ito, pero sa iba, sobra-sobra ito. Hindi ba? Parang higit na sa pangangailangan. Kaya nga sabi ko, mahirap kahit yung simple, mahirap maging simple. Minsan napaisip din ako, ito pa ba yung hinahabol ng mga tao? Parang ang dami nating hinahabol, hindi na siya para sabihin nating basic. Kaya sabi ko, paano kaya magkakaroon ng makahulugan na Pasko? So speaking of food, shelter, balikan natin ang Ebanghelyo. Para sa ating mga nananampalataya, ang salita ng Diyos ay sabi nating pagkain o food para sa ating kaluluwa. Alam nyo, sa Ebanghelyo, nahango kay San Lucas, yung kwento ng Pasko ay actually napakasimple, napakapayak. Bayaan yung banggitin ko at ang sabihin ng anghel sa mga pastol kung ano magiging palatandaan ng sinilang na hari. Ang sabi dito, and this will be the sign for you. You will find an infant
wrapped in swaddling clothes, and lying in a manger. And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom His favor rests. Simple, hindi lang dahil swaddling clothes. Simple dahil siguro yung tinulugan niya. No. Simple sapagkat kung titingnan mo ang totoong katayuan ng ating Panginoong Hesukristo, kung titingnan mo ang kanyang pinagmulan, doon mo makikita kung ano ang nagaganap dito sa larawan na ito. Ito ay hango sa letter ni St. Paul sa taga Philippians chapter 2. Ang sabi doon, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave, being born in the likeness of men. May tawag sa theology dito, pasensya na kayo sa term, medyo technical. Yung word ay Greek word, galing sa Greek word, ang word na ito ay kenosis. Ang ibig sabihin ay emptying. So Jesus emptied Himself. Para bang, ang hirap maging simple kasi di natin kayang i-empty eh. Lahat ng ating takbo sa ating buhay ay pakabig. At yung pakabig na yun ay walang katapusan. Hindi siya nasasatisfy. Hindi natin nare-reach yung ating sabihin, tama na to, okay na to. Hindi natin naririnig yan, no? Kaya nga ba't parang isa tinatanong ng mga tao, hindi pa sila kontento? Siguro kasi yun yung nature nating bilang tao. It's not only material things that can fill us up. God emptied Himself to go down to be with us. Yun siya sabi kong movement ng emptying. Tayo naman, sana kung ang ating tugon ay emptying din. Emptying so that we may give space to God. For the God who wants to come to us, who wants to be with us. Kaya diba, naalala natin palagi yung kwento ng Samsaban, bakit sila napunta doon? Kasi yung kwento sabi, puno yung inn, walang lugar, walang magpapasok sa kanila. Ito totoo sa buhay natin. Kahit meron kang Diyos na gustong makiisa sa atin at dinivest niya ang sarili niya to be with us, if we don't respond with the same attitude of emptying, there will be no space for the Savior in our lives. So itong bahagi ng Pasko na ito ay isang pagbabalik. Kaya nga kanina nagsimula ako sa break time. Maganda tong time na binibigay sa atin to have a break. To have this Christmas break. To have a break by looking at Christmas and let Christmas fill the emptiness of our lives. God comes to us who wants to be with us, to be in communion with us. And we hope that we can have a space for God during this Christmas break, during this break time. Kung papayagan nyo kung dagdagan lang ng kaunti, alam nyo doon sa ikalawang pagbasa, hango sa sulat ni St. Paul to Titus chapter 2, ito naman yung Christmas looking forward. Kasi yung kanina, Christmas by looking back, remembering. Ito Christmas hoping. Ang sabi ni St. Paul, Beloved, the grace of God has appeared, saving all and training us to reject godless ways and worldly desires, and to live temperately, justly, and devoutly in this age, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ang tono nitong pangalawang pagbasa ay looking forward to the appearance of the glory of our great God, Jesus Christ. But in the meantime, sinasabi ni St. Paul, parang we are under training. We have to learn to live our lives to reject godless ways and worldly desires,
and to live temperately, justly, and devoutly. Yun nga ang aking kinakaba, mga kapatid. Bagamat gusto natin magkaroon ng masaya at makahulugang Pasko, hindi natin magagawa ito kung tayo ay hindi tapat sa salita ng Diyos. Ito ang gabay natin, itong nagtumutulong sa atin kung paano magdiwang ng Pasko. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo. Christmas is a break time. And during this break time, let us fill our lives, fill our hearts and minds, finding time to listen to the Word of God. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.